Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Nasa harap ko po ang isang pasyente, 78 na po, 78 years old. Magandang lalaki pero mukhang mas maganda ako kaysa kanya. Pagdating sa katawan, mas maganda talaga ang katawan natin dahil mukhang mas malaki yung bilbil niya kaysa sa akin, no? Katulad ng sinabi ko, pag tumatanda na po tayo, huwag na tayo kumain ng marami kasi yung sobrang kinain niya natin ay magiging taba. Pag sumobra yung rice, busog na tayo, dagdag pa tayo ng rice, yung sobrang kain na rice, magiging taba. Busog na tayo, kakain pa tayo ng ulam dahil masarap ang ulam, katulad ng pansit, no? Yung pansit po, kahit carbo po, magiging taba po yan, magiging triglyceride po yan, ha? Okay, busog na tayo, inom pa tayo ng juice or soft drinks. Okay, carbo nga yung juice, carbo nga ng soft drinks, pero magiging taba yan in the form of triglyceride. Yung triglyceride naman po, sama-sama po sa circulation yan, ha? Sama-sama sa circulation, ayan. At saan po papunta itong sebo or taba na tinatawag natin na triglyceride? Siyempre, pupunta sa bilbil at saka sa atay. Kaya, lumalaki po yung bilbil natin. Kaya ang tawag po natin dito ay fatty bilbil. At bukod dyan, makakarating rin po ito sa atay. Kaya ang tawag po natin dito ay fatty liver. No? So, bago makarating yung taba sa atay at saka sa bilbil, siyempre, dumidikit yung sebo sa paligid ng blood vessel. Okay? At pasikip, at pasikip, at pasikip, at pasikip. Dahil kung ang sa sebo po nagpapasikip ng daanan ng dugo. And eventually, magbara po ito. Pag magbara po yung blood vessel sa heart, mag-heart attack po tayo. Pag magbara po yung blood vessel sa utak, mag-stroke po tayo. Kaya mag-ingat talaga po tayo pag tumatanda na po tayo. Huwag tayong kumain ng sobra. Malapit na busog, tigil na. Kaya palagi ko sinasabi sa pasyente, eat 90% busog. Huwag natin hintayin na mag-burp tayo, tsaka na kayo magtigil. Kasi by the time mag-burp tayo, ibig sabihin, puno na po yung tiyan natin. Kaya tinulak yung hangin, paakyat. Kasi ang stomach po natin, meron talagang kaunting amount of gas. No? Okay? So, huwag natin hintayin mag-burp tayo, tsaka na tayo magtigil. Okay? Pero the moment mag-burp tayo, lalong magtigil na tayo. Ha? Okay? So, kung malapit na tayo busog, pwede na tayo uminom ng tubig na lang. Na yun po ang magpapabusog sa atin. Anyway, ang tubig naman po, wala naman po calories yan. Kaya po ang tubig, hindi po yan nagpapataba sa tao. Kaya po, maling akala ng mga tao na palagi tayo tinatanong, Dok, pag uminom pa tayo ng tubig, Dok, lalaki pa ba yung bilbil natin? Sabi ko, hindi naman po. Kasi ang tubig po, H2O lang po. H2O. Dalawang atoms ng hydrogen, isang atom ng oxygen. Walang calories po yan. Okay? So, ang calories po ay namanggaling po yan sa carbohydrate, protein, at saka sa fat. Ha? Okay? Hindi po sa tubig. Ha? Kaya inom tayo ng tubig. Ha? Kasi talagang maganda po yung tubig para sa katawan natin. Hindi tayo tatapa lalo sa tubig at lalong dadami po yung ihin natin. Ito po yung makapagpigil ng UTI, no? At saka sa pag-inom ng tubig, ito po yung nagpapalabnaw ng dugo para ang dugo po natin ay magiging espeso or rather malabnaw, no? Kaya hindi po tayo makastroke at saka heart attack, no? At saka, syempre, sa pag-inom ng tubig, ito po ay nagpapalinis rin ng lalamunan natin, no? Okay, tuwing dumadaan yung tubig sa lalamunan natin, hinihila niya yung mga microbe na nakatikit sa lalamunan natin, at ito po ay nakapag-prevent ng tonsillitis, no? Okay, so yun po ang kagandahan ng tubig. At kanino tayo magpapasalamat? Syempre, walang iba, kundi yung Panginoon natin, di ba? Okay, pag uminom kayo ng liquid, okay? Ang i-recommend lang po natin ay tubig lamang. Ha? Yung mga juice, soft drinks, iced tea, milk tea, lalo yung alak, nilikha ng tao yan. Kaya ang inisip ng mga manufacturer,
yung bulsa nila, no? Hindi yung kalusugan ninyo. Ha? Kaya po, pagdating sa Noche Buena, kasya na po ang 500 pesos sa totoo lang. Huwag na po kayo mag-ambisyon ng soft drinks, juice, alak. Ito po yung nakakasama sa katawan. Kaya po, tama na po yung tubig pang Noche Buena natin, pang tulak. Tama na po yan, ha? Okay? So, anyway, pupunta na tayo sa pasyente. So, ano po problema natin, sir? Hawak na kung sa... Hawak daw, hawak. Yung bewang. Okay, hawak. Hawak kamay. Sa Tagalog ng hawak is hawak kamay. Holding hands. Ha? Pero sa Bisaya, hawak is yung bewang. Okay? So, anong problema natin sa bewang? Sa hawak. Unsa may problema nato? Sakit. Sakit. Kailan nag-umpisa yan? Kano sa nagsugo na nung? Dugay na, pero dili tayo. Pabalik-balik. Unsay katugay na? Gaano katagal na po? Mga hapit na 5 kabulan eh. 5 buwan. Ah, Naalala po ninyo paano nag-umpisa ito? Nakahinundom ka? Unsay sinugdanan ani? Nagduko ka ato, pagtindog nimo kay naparay ka, ingana to pagsugod. Ha? Nakahinundom ka? dugay ko mo lingkod. Okay? Pagtindog mo sakit. Masakit. Na Sige ko tindog po. masakit po. Sakit po. Okay, hindi kayo na aksidente, hindi. Wala. Okay, wala kayo naalala na pag tindog nimo, pag tayo kay akad, biglang naglaguto yung likod ninyo. Wala. Tumunog, hindi po. Wala. Okay. Nagbubuhat po kayo ng mabigat doon sa sa inyo. Nagakarga kag bugat sa inyo, ha? Minsan. So bawal na po magduko, ha? Bawal na gyud. Bawal po karga og bugat. Di na gyud pwede. Ha? Kasi sa edad po ninyo, natin pala 78 63 na po rin tayo siyempre, pero sabi nila parang 36 lang po ako. Ayan. Ito naman 68, pero pagbalik natin parang 87 siyempre, pag tumatanda na po tayo, yung poste natin sa likod, yung spine natin sa likod, medyo humihina na po. Kasi yun po ang part of aging. Hindi natin po maiwasan. Kaya lalong mag-ingat na po tayo. Okay? Hindi na po masyadong matibay. Okay? As a result of aging. No? Okay? Lalo pag medyo malaki pa po yung katawan ninyo, nako, mahirapan po yung poste niyo sa likod, yung spine niyo sa likod. Kaya ito rin, pag tumatanda, huwag na po tayong magpataba kasi mahirapan na po yung spine natin at madali po itong mag-crack or ma-dislocate. Sa Bisaya, malisa. Okay? Pag malisa, ang mangyari dyan ay magkakaroon tayo ng slipped disc or herniated disc disease. Okay? Kasi po yung poste natin sa likod, hindi katulad ng poste ng building na straight semento. Okay? Ang poste po natin sa likod, yung spine natin, hindi po straight buto. Hindi po. Kasi pag straight yung buto, paano tayo makayuko niyan? Kaya matalino po yung Panginoon natin na sinadya niya na hindi straight ang buto. Sa pagitan ng mga buto, okay, sa pagitan, meron mga malalambot na buto na tinatawag po natin na disc. No? Okay, sinadya ng Panginoon yan para makapag-bend yung spine natin. Magiging flexible po yung spine natin. Ang problema, pag tumatanda, syempre, yung disc, yung soft bone na sa pagitan ng totoong buto, yung soft bone pwede umatras. Dahil nga, hindi na po masyado matibay ang structure natin. Kasi nga, tumatanda tayo. Pag umatras yan, maipit po yung nerve sa likod. So, depende sa level. Minsan, pag maipit yung nerve, ang sakit, galing sa likod patungo sa paa. Minsan, galing sa likod patungo sa singit. Depende nga kung anong level ng nerve ang naipit. Ayan. Sa inyo po, asa paingon ang imong sakit? Gikan sa likod, asa paingon ang sakit nimo? Sa tiil na di ay? Abi na ko sa singit, dili. Sa tiil. Sa singit po. Okay. So anyway, asa paingon ang sakit dire sa tiil?
Maabot ni sa imong pinakatumoy, pinakadulo ng daliri ng paa ninyo. Dili po. Saan banda? Dito lang banda? Dili lang. Dito. So maaaring L5 level po ito, L5. Ikalimang nerve ng lumbar spine ninyo. Okay? So anyway, papunta rin sa singit kasi ang nerve natin sa likod kasi bago magbaba, meron isang branch na magpunta sa harap. Kaya po pag maipit po yung nerve sa likod, ang sakit po pababa at papuntang sa harap. Kaya po apektado po yung singit ninyo, no? So anyway, pwede tayo mag-inom ng gamot pampakalma ng nerve, ha? Okay, para hindi na mag-fire yung nerve. Kasi po pag maipit yung nerve, ma-short circuit po 'yan. At pag ma-short circuit 'yan, ang resulta pain or sakit, no? Okay, pangalawa, pwede tayo mag-inom ng wala ng pamamaga ng nerve ninyo dahil lang ang naipit, no? So, para sa impinged nerve, na examinin ko pa po siya mamaya, okay? Dalawang gamot ang bibigay natin para sa sakit sa likod, no? Naipit yung nerve. Number 1, yung pampakalma ng nerve, kadalasan ang binibigay po natin ay gabapentin, 300 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 7 days. At saka yung para sa pamamaga ng nerve, pwede tayong magbigay ng anti-inflammatory katulad ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Pwede rin mefenamic acid, 500 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Kaya lang po, ang diclofenac sodium mas malakas po, 5 times stronger. Okay, yung effect kontra sa sakit ang diclofenac kaysa yung mefenamic acid. Pero syempre, hindi lang po hanggang sa inom ng gamot lamang. Kailangan sa umpisa pa lang, in-emphasize po natin, kailangan bawasan yung kain. Kasi po, sa katawan po ninyo, talagang sa sobrang bigat, sa sobrang laking bilbil ninyo, mahirapan po yung spine ninyo sa likod. At mas madalas po, malisa o madislocate yung spine po ninyo sa likod. So, kaya kailangan talaga mag-diet. At saka, maghiga. No? The longer you lie down, the better. Para mabalik po yung nalisa na part, yung disc, no, na nag-herniate. Okay? So, wag ho ninyo pahilot yung likod ninyo kasi mag-bed rest lang po muna kayo. Ha? Okay? So, yun lang po. At wag na kayong yumuko muna, wag po kayo mabuhat ng mabigat, wag po kayo maglakad ng malayo. Okay? Maraming salamat po.